Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseyo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat at nakalupasay sa may pintuan ng mayaman, upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. At sumigaw siya, utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa, at si Lazaro ay nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayoy inaaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin, upang ang mga narini ay hindi makapariyan at ang mga nariyan ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhik ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang babalaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga isinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung may pumunta sa kanila, ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain mo naman katabi mo, sabi mo, pinagpalang linggo sa iyo. Pinagpalang linggo sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad, kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Kung nung isang linggo, naalala niyo po ba yung kwento ko nung isang linggo? Hello? Naalala niyo pa? Kwento Nino, yung aking kinuwento nung isang linggo. Yes, kwento ni Midas. No? Alam niyo ba? Naalala niyo pa ba yung nagagawa ni Midas? Ano yung kapangyarihan ni Midas? Lahat ng hawakan nagiging
ginto. Yan, no? Yung kwento ni Midas, no? Last week, no? Ngayon naman, ang kwento ko sa linggong ito ay tungkol sa isang inahing manok na nangingitlog ng ginto. Ginto na naman, ano? No? Ginto na naman, no? Itong inahing manok na ito na nangingitlog ng ginto ay pagmamay-ari ng isang magsasaka. No? Bukod sa inahin na manok, meron din siyang bukid na sinasaka. Pero, aanhin mo pa ang bukid kung meron kang inahin na kayang mangitlog ng isang ginintoang itlog araw-araw. Diba? Macho, magsasaka ka pa ba kung meron ka ng itlog na ginintuan? Hindi na, diba? Sapat na ba yon? Hello? Ba't di kayo makasagot? Kulang pa sa inyo? Ha? Araw-araw, meron kang ginintoang itlog? Sapat na ba yon? Napapakwenta na kayo, no? Kung anong bibilin nyo, no? Kaya hindi kayo makasagot, no? At ganun nga, itong magsasaka na to, napabayaan na ang pagsasaka dahil sapat na sa kanya ang ginintoang itlog. Ngunit, isang araw, naramdaman niya na parang kulang na. Hindi na sapat ang isang ginintoang itlog araw-araw. No? Naisip ng magsasaka, bakit ko kailangan pang mag-intay ng isa pang araw para lang magkaroon ng isa pang itlog kung pwede namang makuha ng marami? 'Di ba? Kung pwede namang makakuha ng marami, bakit tag-iisa lang sa isang araw? Kaya nainip at dahil nawala ng pasensya ang magsasaka, isang araw, sa halip na kolektahin ang kanyang ginintoang itlog sa araw na iyon, kumuha siya ng kutsilyo. Anong ginawa sa kutsilyo? Hiniwa ang tiyan ng inahing manok sa pag-aakalang makakakuha siya ng maraming ginintoang itlog. Tama ba yon? May makukuha ba siya? Anong nakita niya? Nang buksan niya ang tiyan, nang nakita niya, laman loob. Nakakatawa, no? Nakakatawa para sa atin na nakikinig. Nakakatawa para sa atin na hindi nakakaranas ng ganon. Nakakatawa, ano? No? Parang walang logic, parang walang isip. Tama? At doon lang napagtanto ng magsasaka na siya rin ang sanhi ng kasiraan ng kanyang kabuhayan. Siya'y naging sakim. Ang kasakiman ang sumisira sa tao kung ano ang mayroon siya. Mga kapatid, ito po ang aral na tinuturo sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Ang pagiging sakim. Sabihin nyo nga po. Hindi sa akin galing to No? Sabihin nyo na naman, akmang-akma na naman. Kayong talagang simbahan kayo talaga, hindi nyo kami tinatantanan. No? Sasabihin na naman yung mga sakim, no? Hindi akin to. No? Ikaw nga nagbasa ng first reading, hindi ba? Anong sabi? Ano daw ang pagiging sakim? Gaya ng inilarawan ni Propeta Amos sa ating unang pagbasa. Kinondena niya ang mga pinuno na hindi makatarungan. Anong sabi niya? Sabi ni Propeta Amos, kahabag-habag kayong namumuhay na maginhawa sa Siyon. Kahabag-habag kayo na nahihiga sa magagarang kama at nagpapahinga sa malalapad na himlayan habang nagpapakabusog sa masasarap na pagkain. May kilala ba kayong ganyang pinuno? Hello. Ba't ayaw nyo magsalita?
No? Ako na naman mapapahamak. No, hindi. Sabi ni Propeta Amos ito. Ha? At dagdag pa niya, sabi niya, sa malalaking mangkok na kayo umiinom ng alak at mamahaling pabango ang ipinapahid ninyo sa katawan. Kinonde na ni Propeta Amos ang pamumuhay ng mga pinuno ng Israel dahil bunga ang kanilang kayamanan ng pinaghirapan ng iba. Hindi masama yung mahiga sa kama. Hindi masama kumain ng masarap. Hindi masama maglagay ng pabango. Pero ang mga pinunong ito, bunga ng paghihirap ng iba. Umangat sila habang ang iba lumulubog. Komportable sila habang ang iba nagdurusa. May kilala ba kayong ganyang pinuno? Binoto mo? Ayun lang, di ba? Biglang napaurong ng sagot, di ba? No? Tingnan mo nga naman ang kasakiman na yon, no? Hindi lang basta kama ang hinihigaan. Anong sabi? Magarang kama. No? Hindi lang basta pahingahan. Ano sabi? Malapad na himlayan, di ba? O may rest house pa, no? Biruin mo yon, may rest house. Para makapunta sa rest house, kailangan mag-helicopter. No? Wow! Sana all. No? Hindi lang isang bahay ang meron sa Forbes Park. No? Alam nyo ba, ang lupa sa Forbes Park? Hello? Alam nyo ba? No? Minimum 1,000 square meter. Alam nyo ba yung 1,000 square meter? Ha? Minimum yon. Ganon kalaki ang lupa. No? At anong sabi? Umiinom ng alak, hindi sa ordinaryong baso. No? Matthew, pag nakipag-inuman, saan iniinom ang alak? Kunyari, hindi alam. Saan iniinom? Di ba? Sa Tagayan. Di ba? Shot lang. O bakit shot lang? O kunti-kunti lang, no? Pagbigyan mo naman yung iba. Paikuti mo naman yung baso. Di ba? Pero ano sabi? Saan umiinom? Hindi lang basta mangkok, malaking mangkok. Ano ibig sabihin nun? Grabe, no? Gahaman, no? Sa kanya na lahat, parang mangkok ng sinigang, imaginein mo, no? Alak, ganun kung uminom. Diba? At anong sabi? Hindi lang basta naglalagay ng pabango, pinapahid sa buong katawan. Kapag naglalagay ng pabango, saan? O, di ba? Dito lang, ganyan. O, tapos na halos ayaw mong pisitin, di ba? Bakit? Sayang. Ang mahal eh. O, pero, yung mga sakim, anong ginagawa? Pinapahid sa buong katawan. Ganyan ang kagahaman. Ang dali gastusin at ang bilis aksayahin dahil hindi nakuha sa tamang paraan. Tama? Di ba ganon? Kapag hindi sa'yo, ang bilis mong gastusin. Di ba? Kaya no? Yung nakakagigil, yung malalaman mo, yung isang hapunan, halagang 750,000. Imagine mo yon? Nakakayang kumain. Ano kayang pagkain yun? No? Siguro yung dadampi pa lang sa dila mo, tunaw na. No? Ganun siguro kalambot. No? Ay, di ko ma-imagine, 750,000. No? Bakit ganun kadali gastusin? Hindi sa tamang paraan eh. No? Di ba? Yung bag. Magkano yung bag? Milyon. No? Bakit kayang bumili ng ganon? Hindi kasi kanya yung pera eh. Di ba? Naisip ko minsan, no, gaano kaya katagal bago maipon yun ng isang ordinaryong tao? Pero sila, isang kainan lang, hapunan lang. Pero sa kanila, bit-bit lang, isang bag lang. No? Ano pa yung laman nun sa loob? No? Ano pa yung damit? Ano pa yung sapatos?
Ganyan eh. Ganyan kapag hindi galing sa tama, kapag hindi mo pinaghirapan. Pero tayo, kapag pinaghirapan mo yung pera, paano mo gastusin? 'Di ba? Tinitipid mo. 'Di ba? No? Kapag pumunta ka sa Divisoria, no? Grabe ka makatawad, higit sa kalahati, no? 'Di ba? Kasi tipid na tipid ka, pinag-iingatan mo, no? Tinakal na, humingi ka pa ng kaunti, no? 'Di ba? Kasi gusto mo, no, masulit. Pero ganyan yung mga sakim. Kapag hindi sa kanila ang pera, ganun mag-aksaya. May mga kilala rin akong ganyan, no? At hindi lang yan mga pinuno, no? Kahit sa simbahan, may ganyan. Grabe kung maka-request. Hello. Ayan na si Father, no? Ayan na, no? Ganun eh. 'Di ba? Pag hindi sa'yo, kumakagasta, wagas. Kaya nga, ang babala ni Propeta Amos sa kanila, kayo ang unang ipatatapon. Matitigil na ang inyong pagpipiging at pagsasaya. Saan itatapon? Hello. Saan itatapon? Kayo nagsabi niyan, ha? Oh. Well, ito naman yung pinapakita ng ating ebanghelyo. Ito yung pinapakita ng kwento ng mayamang lalaki at ni Lazaro. Matapos magpasasa ng mayamang lalaki, siya ay itinapon sa Hades. Nagdurusa sa apoy. Samantalang si Lazaro, inaaliw ni Abraham sa langit. Kung babalikan natin ang naging buhay ng mayamang lalaki, siya'y nagpasasa. Paano daw nagpasasa? Nagsuot ng mamahaling damit. No? Alam niyo, sabi ng mga biblical scholars, yung damit ng mayamang lalaki ay kulay purple. No? Gawa o kulay purple ang tela. No? At nung panahong iyon, ang nagsusuot lang ng purple na damit na tela ay mga hari. Hari ba ito? Hindi. Mayaman. Pero buhay hari. Ganon. Ganon ka rangya. No? At ano sabi? Yung halos magkandahulog na ang pagkain sa mesa. No? Ano ibig sabihin nun? Punong-puno yung mesa. No? Parang bibig. Kapag sumubo ka ng 3 kutsarang kanin at naglagay ka pa ng 2 kutsara, ano mangyayari? Bubulunan ka na, 'di ba? Sobrang dami na, 'di ba? Yung kaya nga yung kumakain na mabilis, no? Yung parang dahan-dahan, no? Di ka mauubusan, 'di ba? Ganyan ang sinasabi natin. Oh, natatawa tayo, no? Pero ganyan naman tayo eh. Kapag may handaan at may buffet, 'di ba? Anong ginagawa mo? Kuha ka ng plato. Maglalagay ka ng kanin, kukuha ka ng pansit. Uy, may nakita kang spaghetti, tatabihan mo ng spaghetti. Nakita mo yung kaldereta, lalagay mo yung kaldereta. Meron pang menudo. Ay, lalagyan mo rin yung menudo. Pero sasabihin mo, ay, may sisig. Lalagyan mo rin, tikim nga. Pero syempre, para healthy namang kuno, lalagyan mo pa ng chop suey. 'Di ba? Siyempre, may chop suey, may gulay, 'di ba? Sa huli ng buffet, merong buko salad. Sa mo ilalagay yung buko salad? Sa ibabaw ng pansit. Kasi hindi na kasya. No? Biglang merong leche plan. Sa mo lalagay yung leche plan? Sa ibabaw ng kanin. No? 'Di ba? Bakit mo ginagawa yan? Ayaw mong maubusan. Pwede ka naman bumalik. Ba't di mo gawin? Hello? Kasi Father, ganun gagawin ng kasunod ko. Kukunin lahat. 'Di ba? Tingnan mo ang ugali ng sakim. Yung mayamang lalaki, hindi naman masama ang kumain ng masarap. Pero hindi niya nakita, may Lazarong nagugutom. Sadya naman talaga ang sakim, sa huli, sarili pa rin ang iisipin. Tingnan mo,
Naghihirap na ang mayamang lalaki sa Hades, sa apoy, pero anong gusto niya? Gusto pa rin guminhawa. Inuutusan si Lazaro, isawsaw niya yung kanyang daliri sa tubig para palamigin ang kanyang dila. No? Biruin mo yun, naghihirap na, gusto pa, komportable. No? Ano sabi niya? Inuutusan, no? Papuntahin sa bahay niya. Sabihan yung kanyang mga kapatid para hindi matulad sa kanya. Di ba ganyan ang sakim? Sarili pa rin ang iniisip. O tignan mo, di ba? Pagkatapos magnakaw, ngayon gusto nila meron pang witness protection program. No? Sa huli, gusto pa rin iligtas yung sarili. Gusto pa rin maayos ang kalagayan. No? Grabing kasakiman, ano? Sino bang gumawa ng kasalanan? Sila. Tapos sa huli, gusto pa rin maprotektahan. Ayaw mapahamak. Pero alam nila, nung ginagawa nila ang kasalanan, ay mali. Tama. Kaya, ba't ka matatawa doon sa magsasaka na humiwa ng tiyan ng manok? Ganyan naman, di ba? Kapag sakim, hindi ka na nakakaisip ng matino. Nakakatawa na nakakainis kung paano yung kwento noon, 3,000 taon ang lumipas, ay kwento rin natin ngayon. Tama ba? 3,000 years ago, nangyari na ang kwentong ito at kinokondena na ang kasakiman na ginagawa ng mga pinuno. After 3,000 years, nagbago ba ang sitwasyon? Nagbago ba ang kwento? Di ba nangyayari pa rin ito sa ating panahon? Ganyan ang kasakiman. Simple lang naman Simple lang ang mabuhay. Kung pakikinggan lang ang turo ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, anong sabi niya? Maging lingkod ng Diyos. Kayong mga pinuno, kayong mga sakim, maging lingkod ng Diyos. Paano? Sikaping mabuhay sa katwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis, at kaamuan. Siguro, kung ang mga pinuno natin, meron lang talagang pag-ibig sa tao, walang lasarong sakim o walang lasarong mahihirapan. No? Siguro, kung ang mga pinuno namumuhay sa katwiran, walang lasarong nagdurusa. Siguro, kung ang pinuno ay namumuhay sa pananalig at kabanalan, walang taong nahihirapan. Kaya iniisip ko, nagdadasal pa kaya ang mga pinuno? Nagdadasal pa kaya ang mga sakim? Hello? Napapaisip ba kayo? Kasi kung sila nagdadasal, walang dahilan para gumawa sila ng kasakiman. Yan ang susi at paraan para mabuhay tayo ng mabuti. Mababago lang ang mundo kung meron tayong pinuno na mamumuhay bilang lingkod ng Diyos. Mga kapatid, ang kasakiman ay hindi usapin kung ano ang sapat, kundi kung paano maging tapat. Amen.